Siyempre, wala ng pera, walang ganyang buhay. Kaya hindi lahat ng OFW ay laging masarap ang kinakain. Ako ang nagpapatotoo niya. Mahirap maging isang OFW. Yan, ready na yung ano natin, noodles na may repolyo, kape at tinapay. Isang maganda pagpalang araw nito sa inyo lahat. Ngayon ay September 7, 2024. Tapos lang natin maglaba. At magpo-4 na in the morning. Maaga tayo kasi nagising. So, tapos tayo maglaba, kaligo na rin tayo. Halika at magluluto tayo ng noodles. So, wala tayo magawa. So, nagluluto tayo ng noodles. May repolyo at saka itlog. Paborito daw ng OFW. Karamihan, hindi naman lahat. Hindi, sa totoo lang. Kapag kalagitnaan na, after a week, yan na talaga. Pa-comment naman below. Yung mga katulad kong kumakain din ng noodles dyan. Yan, nagluluto tayo ng noodles, itlog. Agahan natin kasi katapos lang natin maglaba. Okay. Hindi, kasi natin ngayon eh. Kaya yan, pa-comment below. Sabi nila, paborito daw ng mga karamihang OFW, noodles. Tulad ng sabi ko, pa-comment naman dyan kung totoo. Hindi lahat ng dito sa abroad ay laging masarap ang kinakain. Halika, samahan nyo akong kumain. So, noodles, itlog na may cabbage o repolyo, tapos tinapay. Dahil tapos na tayo maglaba. So, mamaya pahinga na lang kasi bukas trabaho na nun. Bago ko nagising, last 2 kasi na madaling araw. Gigising na ako eh. Hindi pa natin yung palatandaan ng ano talaga, tumatanda. Sabi nila noodles daw ay mostly favorite ng mga ibang OFW, hindi naman lahat. Lalo na pag magkatapusan na o kaya mga kalagitnaan na ng buwan. Siyempre, wala ng pera, walang ganyang buhay. Kaya hindi lahat ng OFW ay laging masarap ang kinakain. Ako ang nagpapatotoo niya. Totoo yan. Isang OFW, lalo na naman mga tulad kong mga minimum wage yan, tapos may mga responsibilidad sa Pilipinas, sigurado yan. Hindi lang nila sinasabi, pero lahat ng pagtitipid na ginagawa namin dito sa abroad ay ginagawa namin talaga. So, solve na to sa akin maya maya. Aga pa. Mga past 4 AM. Pero alas 4 ako nagigising. Kasi alas 6 ang pasok ko. Pag morning shift ako. 6 to 3. Mahirap maging isang OFW. Napakalungkot. Ang hirap mapalayo sa pamilya. Yung mga sinasabi nila sa mga social media na mag-ipon ka, yung madali lang sabihin yun. Kaso nga lang, yung reality, tulad sabi ko, pag minimum wage ay siyempre pag may obligasyon ka sa Pilipinas, sa pamilya mo, lalo pag may pinag-aaral kang anak. Tulad ko, meron akong college, high school sa elementary. Ang hirap.
Ang hirap ano. Yung kasi sinasabi nila na mag-ipon ka kasi kailangan daw ng 40%, 30%, 25% itabi mo. Ay mahirap kasi tulad ng sabi ko, pag minimum wage ka rin, depende sa isang status ng isang OFW. Siguro yung malaking sweldo, madali lang sabihin sa kanila na mag-ipon ka ganito ganyan, pero yung tulad na men na minimum wage, ang hirap. Gustuhin man namin. Sa totoo nga lang, nakakapundar lang kami sa mga katulad kong minimum wage, lalo pag ang hirap magpundar, kailangan mo pang mag-loan, umutang. Kasi pag nag-loan ka, umutang ka, yung volume ng pera ay biglaan. Tapos binabayaran mo na kung ilang taon. Yan ang totoo. Yan ang di alam ng mga ibang yung nasa Pilipinas. Pero yung mga ex-OFW na sa atin na ngayon, alam nila yan. Mga kapwa ko OFW na sa mga ibang bansa. So mga kapwa ko OFW, pa-comment below. Ang mga katulad kong favorito rin to. Noodles, itlog, tinapay, kape. Katalo na. Ginawa ko lang to para mayroon akong remembrance in the future. Tapos i-upload ko sa aking YouTube channel as may libangan lang. So, tulad ng sabi ko, ang hirap maging isang OFW. So, tatapusin ko na tong vlogs na to bago ako kakain. Kaya tulad ng sabi ko lagi, mga ka-OFW, ang hirap maging isang OFW. Ang hirap mo pala sa pamilya pero kailangan sakripisyo. Mga katulad kong OFW, sa mga sulok ng mundo, kumusta naman kayo? Ingat kayo lagi. Ako pala ulit si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel, Ronnie Mutilla Vlogs. Like, share, and subscribe. At kita-kits sa mga susunod kong videos. Pa-comment below. Mga OFW, again, ingat kayo lagi.